Hawak ko ang mga papeles, ang testamento na magbibigay sa anak ko ng 200 milyong piso. Ito sana ang sorpresa ko sa kanya. Pero sa kasal niya, ipinahiya niya ako sa lahat. Sinabi niyang wala akong halaga. Tahimik akong umalis sa gabing iyon, alam kong ang papel na hawak ko ay hindi na para sa kanya. Kailangan kong isulat itong muli. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Naaalala ko pa ang bawat sandali ng gabing iyon, para bang kahapon lamang nangyari. Disyembre yon, at ang The Peninsula Manila ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier, puno ng halakhak at usapan ng 200 bisita. Kasal iyon ng aking kaisa-isang anak, si Diego. Siya ang bunga ng aking dugo at pawis, ang dahilan ng aking bawat pagpupuyat at sakripisyo. Tahimik akong nakaupo sa ikatlong hilera, nakangiti ng pilit sa mga bumabati, habang pinagmamasdan ang aking anak na napakagwapo sa kanyang itim na barong. Ang aking manugang, si Patricia, ay parang diyosa sa kanyang puting gown, na ayon sa sabi-sabi ay umabot ng 300,000 piso ang halaga. Ramdam ko ang halo-halong damdamin ng pagmamalaki at lungkot, isang pakiramdam na marahil, isang amang hiwalay lang ang makakaunawa. Una, si Mang Ricardo Lim, ang biyena ni Diego, ang pumunta sa mikropono. Matagal siyang nagsalita, 8 minuto, tungkol sa pagmamahal, sa kanyang kagalakan na maging bahagi ng pamilya, at kung paano niya tinulungan ang mag-asawa na maisakatuparan ang perpektong pagdiriwang na ito. Mahaba at masigabo ang palakpakan. Saka si Diego naman. Sa oras na yon, ang mundo kong itinayo sa loob ng 65 taon ng pagtatrabaho, pagsasakripisyo, at pagmamahal ng isang ama ay gumuho ng parang nilindol. Kinuha ni Diego ang mikropono na may tiwala sa sariling ngiti, na namanan niya sa akin noong mga panahong masaya pa kami. Ang ilaw ng salon ay nagliwanag sa kanyang mukha, habang 200 pares ng mata ang nakatutok sa kanya, naghihintay ng kanyang mga salita. Inaasahan kong maririnig ang aking pangalan. Inasahan ko ang pagkilala na nararapat sa isang ama, kahit na bilang isang formalidad lamang, kahit na bilang paggalang. Ako ang nagpalaki sa lalaking iyon, ako ang gumabay sa kanya, ako ang nagbayad ng kanyang pag-aaral sa University of the Philippines. Naroon ako sa bawat pagtatapos, sa bawat mahahalagang tagumpay sa kanyang buhay, bago kami naghiwalay ng kanyang ina. Mga kaibigan, pamilya, nagsimula si Diego sa malinaw at kalmadong boses. Ngayon ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Gusto naming magpasalamat ni Patricia sa lahat ng mga taong naging posible ang mahiwagang pagdiriwang na ito. Nagpasalamat siya kay Patricia, natural lang. Saka sa kanyang ina, si Aling Beth, na labis na naantig. Hanggang doon, normal ang lahat. Ngunit nang lumingon si Diego sa mesa kung saan nakaupo si Mang Ricardo, biglang nagbago ang kanyang tono. Naging mas mainit, mas taos puso, na parang yelo ang dumaloy sa aking ugat. Gusto kong magbigay ng espesyal na pasasalamat kay Mang Ricardo Lim, ang aking biyenan, sabi niya, itinaas ang kanyang kopita. Isang taong mula sa unang araw ay tinanggap ako bilang isang tunay na anak. Mang Ricardo, kung wala ang inyong kagandahang loob, kung wala ang inyong walang kondisyong suporta, ang pagdiriwang na ito ay hindi magiging posible. Binayaran inyo ang bawat detalye ng perpektong piging na ito, mula sa mga bulaklak hanggang sa orkestra, mula sa handaan hanggang sa pinakamasarap na alak. Nagsimulang umugong ang palakpakan habang lumamig ang aking mga kamay. Saan patungo ang talumpating ito? Tinuruan ako ni Mang Ricardo kung ano ang ibig sabihin ng maging isang amang present, patuloy ni Diego, at bawat salita ay parang kutsilyo na direktang tumagos sa aking puso. Laging handa, laging bukas tumulong, laging inuuna ang pamilya sa lahat ng bagay. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang isang ama ay maaari ring maging kaibigan, tagapayo, isang tunay na suporta. Ang buong silid ay nabihag ng kanyang mga salita. Tumayo si Mang Ricardo, halatang emosyonal, tumatanggap ng mga palakpak na parang nanalo ng isang premyo. At pagkatapos, dumating ang sandali na hahabol sa akin hanggang sa aking kamatayan. Huminto si Diego ng may dramatikong pagpapahayag. Ngumiti siya ng may nakakapanakit na paglibak, na tanging ang mga anak lamang ang kayang gawin sa kanilang mga magulang, at pinakawalan ang bomba na wawasak sa aming relasyon magpakailanman. Ang biyenan ko ang nagbayad ng lahat sa perpektong kasal na ito, sabi niya, medyo tumawa, na parang nagkukwento ng nakakatawang anekdota. Ang aking papa, ang aking papa, ni isang bulaklak ay hindi ibinigay. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. 200 tao ang sabay-sabay na tumingin sa akin.
Ang ilan ay may awa, ang iba ay may gulat, ang ilan ay may pagkausyoso sa pampublikong drama ng pamilya. Pakiramdam ko ay sinampal ako sa harap ng lahat ng Pilipinas. Nagpatuloy si Diego sa pagsasalita, ngunit wala na akong marinig pa. Ang kanyang mga salita ay naging malabong ugong habang pinoproseso ng aking isip ang nangyari. Hindi lamang ang pampublikong kahihiyan, bagaman ito ay labis na masakit. Ito ay ang ganap na paghamak, ang kawalan ng paggalang sa lahat ng naging ako bilang isang ama. Ni isang bulaklak. Talaga bang iniisip niya na ang aking kontribusyon sa kanyang buhay ay susukatin sa kung ano ang ginastos ko sa kanyang kasal? Sa mga walang hanggang segundo na yon, habang nagpapanggap akong nakangiti at mekanikal na pumapalakpak, ang aking alaala ay naging isang walang humpay na makina na nagpapaulit-ulit ng bawat paghamak, bawat maliit na pagpapahiya na aking naranasan sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pampublikong pagpapahiya, nagkaroon ng isang napakalinaw na ideya sa aking isip. Isang desisyon. Hindi ito paghihiganti, kundi isang bagong kabanata. Bumalik ako sa nakaraan, sa simula ng lahat, noong 1987. Hindi ko malilimutan ang taong iyon. Hiwalay na kami ng aking asawa noon, si Aling Beth, at ang De La Cruz Builders Inc. ay nagsimula sa isang maliit na pautang na 500,000 mula sa bangko, pera na nakuha ko sa pagbenta ng aking sariling sasakyan. 2 taong gulang pa lang si Diego noon, tumatakbo-takbo sa bahay na suot ang kanyang maikling shorts, habang ako'y nagpupuyat, nagpupuno ng mga papeles sa aming kusina. Si Aling Beth ay naghahanda ng kape ng paulit-ulit, nagtitiwala ng lubos sa aking pananaw sa hinaharap, kahit na halos wala kaming ipon. Ang mga unang kontrata ay maliliit lamang, paggawa ng banyo, pag-aayos ng bubong, maliliit na trabaho na ako mismo ang gumagawa gamit ang mga kagamitang segunda mano. Si Diego ay natutulog na nakikinig sa tunog ng aking calculator habang ako'y gumagawa ng mga budget. Tuwing Sabado at Linggo, sinasama ko siya sa mga proyekto, nakabalot sa kanyang asul na jacket, nagtatanong kung para saan ang bawat gamit. "Papa, kailan ako lalaki para matulungan kita?" tanong niya sa kanyang mausisang mga mata habang ako'y naglalagay ng baldosa o nagpa-plaster ng pader. "Malapit na, kampiyon," sagot ko, hinahaplos ang kanyang buhok. "Balang araw, magiging iyo ito, anak." Labis akong naging inosente sa paniniwala na may kahulugan ang mga pangako na yon para sa kanya. Dahan-dahan, lumaki ang kumpanya sa buong dekada ng 70. Nakakuha kami ng mas malalaking kontrata, buong-buo na pagbabago ng mga opisina, pagtatayo ng mga magagarang bahay, rehabilitasyon ng mga lumang gusali. Pagsapit ng taong 2000, mayroon na kaming 15 empleyado at kumikita ng mahigit 20 milyong piso bawat taon. Si Diego, na 15 taong gulang noon, ay ipinagyayabang sa kanyang mga kaibigan sa high school. May kumpanya ng konstruksyon ang aking papa, nagtatayo siya ng malalaking bahay. Ipinagmamalaki niya ako noong panahong iyon, o kahit papaano ay nagkunwari siyang ganoon. Ang apartment sa Rockwell Center ay nakuha ko noong 2015 sa panahon ng krisis sa real estate, nang bumaba ng husto ang mga presyo. Nagkakahalaga ito ng 30 milyong piso noon, isang mapanganib na pamumuhunan na mariing binatikos ni Aling Beth. "Baliw ka ba, Tonyo? Para saan pa ang 2 unit?" tanong niya sa akin. Ngunit mayroon na akong mga plano. Ito ang magiging regalo sa kasal ni Diego kapag nakita niya ang babae ng kanyang buhay. Sa loob ng 8 taon, pinanatili ko ang ari-arian na yon, regular na binabayaran ang komunidad, ang seguro, ang mga buwis. Bawat kwarto, kapag dumarating ang resibo, iniisip ko ang mukha ni Diego na puno ng tuwa sa araw na ibibigay ko sa kanya ang mga susi. "Papa, hindi ako makapaniwala, akala ko ay sasabihin niya sa akin, kamangha-mangha ka." Isa na naman palang malungkot na pantasya ng isang amang labis na nagmamahal sa kanyang anak. Pero habang lumalaki si Diego, unti-unting lumayo ang loob niya. Ang aming relasyon ay naging malamig, formal. Tuwing kailangan ko ng tulong, kahit sa maliliit na bagay tulad ng online banking, o pag-unawa sa isang bagong API sa cellphone, o kahit pasimpleng kasama lang sa pagkain tuwing linggo, laging may dahilan si Diego. "Busy ako, Papa." "May kliyente ako," ang madalas niyang sagot. Ang mga maliit na pagpapahiya ay unti-unting naipon, parang patak ng tubig na unti-unting bumubutas sa bato. "Papa, kailangan mong makibagay sa panahon," sabi niya sa tonong iyon na mas masakit pa kaysa sa sigaw. Ngunit iba si Mang Ricardo. Nang kailangan ni Mang Ricardo ng kahit ano, tumatakbo si Diego.
Nakita ko kung paano niya sinisikap na mapasaya ang kanyang biyenan, kung paano siya kumukonsulta sa mga desisyon sa trabaho, kung paano niya relihiyosong binibisita ang bahay ng mga lim tuwing linggo. Masakit. Ngunit nananahimik lang ako, iniisip na ang panahon at ang aking pagiging mapagbigay sa hinaharap ang mag-aayos ng lahat. Naaalala ko ang isa pang insidente, Pebrero ng 2021, na nagmarka ng malaking pagbabago sa aming relasyon, bagaman hindi ko pa lubos na naintindihan noon. Nagkaroon ako ng arrhythmia sa isang pulong sa mga kliyente. Hindi naman daw malala, ayon sa mga doktor, ngunit kailangan kong sumailalim sa isang control electrocardiogram. At iginiit ng cardiologist na may kasama ako kung sakaling magkaroon ng anumang komplikasyon sa panahon ng pagsusuri. Tinawagan ko si Diego mula sa ospital. Anak, pwede ka bang pumunta sa Makati Medical Center? Kailangan ko ng kasama para sa isang pagsusuri. Ano ang nangyari? Malubha ba? Tanong niya sa tonong inakala kong tunay na pag-aalala. Hindi naman siguro, pero sabi ng doktor mas maganda kung may kasama ako. Nagkaroon ng mahabang paghinto, isang paghinto na dapat ay nagbabala na sa akin. Papa, nasa gitna ako ng isang napakakomplikadong mediation. Hindi ba pwedeng si mama na lang ang sumama? Nagtatrabaho ang mama mo at alam mo naman kung paano siya nag-aalala sa mga usaping medikal, paliwanag ko. Madalas kasing nagkakapraning si Aling Beth sa mga problema sa kalusugan ng pamilya. Look, Papa, tumawag ka na lang ng taxi o humingi ka ng tulong sa kaibigan. Hindi talaga ako makakaalis ngayon. Ilang buwan ko itong pinaghirapan. Binaba niya ang telepono matapos mga akong tatawag pagkatapos. Hindi siya tumawag. Sa huli, si Mang Cardo, ang aking kapitbahay na retirado at 78 taong gulang na, ang aking niyaya. Isang matandang lalaki ang kinailangan kong gawing anak dahil ang sarili kong anak ay abala sa mas mahalagang bagay. Ngunit ang talagang nagpasakit sa akin ay nang makita ko, 3 araw pagkatapos, ang isang larawan sa Instagram ni Patricia. Nakangiti si Diego sa isang eleganteng restaurant, nagtitimpla ng champagne. Ang caption ay Celebrating the Success of Early Favorite Lawyer. Eksaktong tumugma ang petsa ng post sa araw ng aking electrocardiogram. Hindi siya nagkaroon ng importanteng mediation. Nagkaroon siya ng hapunan ng pagdiriwang kasama ang kanyang nobya. Nagsinungaling siya ng buong buo upang maiwasan ang pagsama sa kanyang ama sa isang medical test. Nagpatuloy ako sa pagtingin sa mga dokumento habang mas marami pang masakit na alaala ang bumangon na parang mga demonyo mula sa nakaraan. Ang araw na kailangan ko ng tulong para i-set up ang bago kong smartphone at sinagot ako ni Diego, Papa, puno ng tutorials ang YouTube. Matuto ka tulad ng iba. Ang araw na gusto ko siyang imbitahan sa tanghalian para sa kanyang kaarawan at sinabi niya na mayroon na siyang plano kasama ang pamilya ni Patricia. Ang araw na sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang isang problema sa IE at pinutol niya ako, kumuha ka ng tax consultant. Hindi ako nagtatrabaho sa ganyan. Ngunit ang pinakamatindi na pagkakaiba ay nalaman ko ng hindi sinasadya, 1 linggo ng Marso 2023. Nagpunta ako sa Greenbelt 5 sa Makati para bumili ng polo at nakita ko si Diego na may dalang mga shopping bag kasama si Mang Ricardo. Masigla silang nagtatawanan habang umaakyat sa escalator. May dalang mabigat na bag si Mang Ricardo. Si Diego naman ay may dala mula sa isang home store. Sinundan ko sila ng palihim, nakaramdam ako ng pagiging katawa-tawa, ngunit hindi ko mapigilan ang pagkausyoso. Nakita ko silang magkasamang pumasok sa electronics section. Itinuro ni Mang Ricardo ang isang 55-inch na telebisyon habang masiglang sumasang-ayon si Diego. Narinig ko ang mga piraso ng kanilang pag-uusap. Para sa bagong sala, perpekto ito, sabi ni Mang Ricardo. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat, sagot ni Diego. Binibilhan ni Mang Ricardo ang anak ko ng telebisyon na nagkakahalaga ng mahigit 60,000 piso. Trinato siya ng aking anak ng may paggalang at pasasalamat na hindi ko kailanman natanggap, kahit nang ibinigay ko sa kanya ang kanyang unang kotse para sa kolehiyo. Nang araw na yon, naintindihan ko na nawala ko ang aking anak bago pa man niya namalayan. Inokupahan ni Mang Ricardo ang aking lugar hindi lamang bilang isang ama, kundi bilang tagapagbigay, bilang isang referensya, bilang ang lalaki na nilalapitan ni Diego kapag kailangan niya ng kahit ano. Naging ako lamang ang biological na ama, isang palamuti na lumalabas sa mga family picture para sa protocol, ang tumatanggap ng 2 minutong tawag sa kaarawan at magalang na pagbisita sa Pasko.
Lahat ng pagpapahiyang ito, lahat ng sakit na ito, ay bumalik sa akin ng gabing iyon sa kasal. Ang mga salita ni Diego, ang aking papa, ni isang bulaklak ay hindi ibinigay, ay hindi lamang isang pahayag, kundi ang buod ng lahat ng iyon. Ito ay ang huling patak ng tubig na nagpaapaw sa banga. Kung ganoon ang sukatan niya ng pagmamahal, hahayaan ko siyang maranasan ang tunay na kawalan. Ang desisyon ko ay hindi galit, kundi isang pagtanggap sa katotohanan. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, mangyaring mag-comment ng bilang isa sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi. Kinabukasan, linggo ng umaga, gumising ako ng 6:30, linggo, 17 ng Setyembre. Ang isip ko ay malinaw, walang bahid ng bigat ng emosyon na inaasahan kong mararamdaman matapos ang ganoong gabi. Pakiramdam ko, na proseso ng aking utak ang lahat ng impormasyon habang ako'y natutulog at nakarating sa mga tiyak na konklusyon. Naghanda ako ng kape at umupo sa balkonahe ng aking apartment sa San Lorenzo Village, pinagmamasdan ang Manila sa ilalim ng ginintuang liwanag ng bukang liwayway. Dahan-dahang nagigising ang syudad. Ang ilan ay nag-ehersisyo sa Ayala Triangle Gardens. Nagsisimula ng magbukas ang mga tindahan. Hindi pa gaanong marami ang trapiko. Normal ang lahat, inaasahan. Tulad ng naging relasyon ko kay Diego sa loob ng maraming taon, inaasahang masakit. Kinuha ko ang aking agenda at sinimulan ang isang masusing listahan. Hindi ito plano ng paghihiganti tulad ng iniisip ng ilan. Ito ay plano ng pagiging consistent. Kung itinuturing ni Diego na ang kanyang ama ay walang ibinibigay, kung gayon ang kanyang ama ay magiging ganoon, isang taong hindi magbibigay ng anuman, lalo na sa kanya, magpakailanman. Ang unang pangalan na isinulat ko ay si Atty. Roberto Reyes, ang aking abogado na pinagkakatiwalaan sa loob ng 15 taon. Tinulungan ako ni Atty. Reyes sa aking paghihiwalay. Siya ang nagbalangkas ng lahat ng mahahalagang kontrata ng kumpanya. Alam niya ang bawat detalye ng aking ari-arian. Kung may sinuman na makapagpapatupad ng aking plano ng walang kamali-mali, siya yon. Ang ikalawang pangalan ay si Ginoong Carlos Garcia, ang aking kontak sa real estate na nakabase sa Rockwell. Si Ginoong Carlos ay nakapagbenta na ng mga luxury property para sa ilan sa aking mayayamang kliyente. May karanasan siya sa komplikadong transaksyon at, higit sa lahat, lubos na maingat. Ang apartment sa Rockwell Center ay nangangailangan ng isang mamimili na magbabayad ng cash at mabilis na matatapos ang transaksyon. Ang ikatlong pangalan ay pinakamahirap isulat. Ginoong Eduardo Elry, presidente ng SV Holdings Corp., isang grupo ng negosyante na 2 taon nang nagpupumilit na bilhin ang De La Cruz Builders Inc. Si Ginoong Eduardo ay nagbigay sa akin ng mga mapagbigay na alok tuwing 6 na buwan, laging magalang na tinatanggihan, dahil mayroon akong ibang plano para sa kumpanya, mga planong kasama ang isang natural na tagapagmana na nagngangalang Diego. Ang mga planong iyon ay namatay noong nakaraang gabi, alas 10:34 ng gabi. Eksaktong oras ng binigkas ng aking anak ang mga nakakapangwasak na salitang iyon. Nirepaso ko ang mga kontak sa aking cellphone hanggang sa makita ko ang numero ni Ginoong Eduardo. Masyado pang maaga para tumawag, ngunit alam kong maaga siyang gumising. Alas 8:15, dinyal ko ang kanyang numero. Mang Tonyo, napakagandang sorpresa, sagot niya sa enerhiyang katangian ng isang matagumpay na negosyante. Kumusta ka? Kumusta ang kasal ng iyong anak? Perpekto, Eduardo. Talagang perpekto, sagot ko ng may ironya na hindi niya naintindihan. Tinatawagan kita dahil napag-isipan ko ang ating mga nakaraang pag-uusap. Nagkaroon ng paghinto sa kabilang linya. Masyado nang may karanasan si Ginoong Eduardo upang magpakita ng emosyon ng maaga, ngunit naramdaman niya na may mahalagang mangyayari. Sa anong paraan, Mang Tonyo? Ang huli mong alok para sa De La Cruz Builders, valid pa ba? Naman. Sa katunayan, maaari pa naming mapabuti ito depende sa ilang salik. Seryoso ka bang nag-isip na magbenta? Napakaseryoso. Kailan tayo pwedeng magkita para pag-usapan ang mga detalye? Hindi maitago ni Ginoong Eduardo ang kanyang sigasig. Sa tingin mo, bukas, Lunes, makakalipad ako sa Manila ng walang problema. Perpekto. Sa aking opisina, alas 10 ng umaga. Naroon ako, Mang Tonyo. Masaya akong nakita mong ginawa ang desisyon na ito. Malaking akwisisyon ito para sa amin.
Binaba ko ang telepono na may kakaibang pakiramdam ng paglaya at lungkot. Nagsimula na akong buwagin ang lahat ng itinayo ko para kay Diego. Masakit, ngunit malinis din, parang paglinis ng isang impektadong sugat. Ang ikalawang tawag ay kay Atty. Roberto Reyes. Sabi ng kanyang sekretarya ay nasa bakasyon siya sa kanyang farmhouse, ngunit maaari siyang tawagan para sa mga emergency. Sinabi kong emergency ito. Mang Tonyo, ayos lang ba ang lahat? Hindi karaniwan na tumatawag ka ng linggo, sabi ni Atty. Reyes nang sa wakas ay sumagot. Kailangan kitang makita bukas ng umaga. Kailangan kong maghanda ng ilang mahalagang dokumento. May kinalaman sa legal na problema. Kabaliktaran. Ibebenta ko ang kumpanya at ang apartment sa Rockwell Center. Kailangan mong ihanda ang lahat ng dokumentasyon. Nanahimik si Atty. Reyes sa loob ng ilang segundo. Alam niya ang aking mga plano para kay Diego. Alam niya kung gaano kahalaga para sa akin na iwanan siya ng matatag na ari-arian. Mang Tonyo, sigurado ka ba? Napakahalagang desisyon yan. Siguro dapat pag-isipan mo pa ng ilang araw. Buong buhay ko na itong pinag-isipan, Roberto. Wala nang atrasan. CJ. Magkita tayo bukas ng 9:00. Ihahanda ko ang lahat ng kailangan. Ang ikatlong tawag ay ang pinakabanayad. Sumagot si Ginoong Carlos Garcia sa ikalawang tono, tulad ng dati. Mang Tonyo, ang tagal na nating hindi nagkausap. Carlos, kailangan mong ilagay sa bentahan ang apartment sa Rockwell Center kagad. Ang 180 layuel, ang pinagawa mo 3 taon na ang nakakaraan. Eksakto iyon. Ngunit yan ay para sa iyong anak. Hindi na. Sapat na ang karanasan ni Ginoong Carlos upang hindi magtanong ng hindi komportableng tanong. Naiintindihan ko. Anong presyo ang nasa isip mo? Ang presyo sa merkado, ngunit gusto ko ng seryosong mamimili na mabilis na matatapos. Mas maganda kung dayuhang mamumuhunan na magbabayad ng cash. Walang problema. Mayroon akong ilang kliyente na maaaring interesado. Kailan ko pwedeng kunan ng litrato at ihanda ang dossier? Bukas ng hapon kung maaari. Perpekto. Padadalhan ko kayo ng teknisyan ng 4:00 ng hapon. Nang matapos ako sa mga tawag, 9:30 na ng umaga. Malamang ay natutulog pa si Diego at Patricia pagkatapos ng kanilang kasalan, walang kamalay-malay sa lindol na nagaganap sa buhay na inakala nilang planado. Nagsuot ako ng sports attire at lumabas para maglakad sa Ayala Triangle Gardens. Kailangan kong kumilos, mag-isip, iproseso ang aking ginagawa. Sa loob ng 2 oras, nilakad ko ang mga landas ng parke, pinagmamasdan ang mga pamilyang nagtatamasa ng linggo, mga batang mag-asawang naglalakad na magkahawak ang kamay, mga magulang na nagtutulak ng mga baby stroller. Lahat ng mga pamilyar na eksenang iyon na inakala kong mararanasan ko kasama si Diego kapag ako ay lolo na, mga planong ngayon ay alam kong ganap na hindi totoo. Paano ako magiging lolo sa isang taong nag-isip na ni isang bulaklak ay hindi ako nagbigay? Anong papel ang gagampanan ko sa buhay ng mga magiging apo na yon? Ang papel ng mahirap na lolo na dumarating na may murang regalo habang nilalambing sila ng lolo Mang Ricardo ng mamahaling kapritsyo. Hindi, nakita ko na ang pelikulang iyon at hindi ko nagustuhan ang wakas. Dumating si Atty. Roberto Reyes ng 9:00 sa aking opisina sa Ayala Avenue, dala ang kanyang brown leather briefcase at isang malinaw na pag-aalala sa kanyang mukha. Sa loob ng 15 taon, siya ang aking legal advisor, ngunit siya rin ay naging parang kaibigan. Alam niya ang aking obsesyon na iwanan si Diego ng isang imperyo. Mang Tonyo, bago tayo magsimula sa mga papeles, pwede ko bang itanong kung ano ang nangyari? Kahapon, iba ang tunog mo. Nagtimpla ako ng kape sa machine ko sa opisina at inalok siya ng isa pa. Roberto, may mga anak ka ba? 2, si Ana na 25 at si Marcos na 22. Nahihiya ka na ba sa kanila sa publiko? Sumimangot si Roberto, halatang hindi komportable sa direksyon ng pag-uusap. Hindi ko naiintindihan. Simple lang. May nasabi na ba sila sa harap ng mga estranghero na wala kang halaga bilang isang ama? Mang Tonyo, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero baka hindi pagkakaunawaan lang iyan. Walang hindi pagkakaunawaan, Roberto. Kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ang isang video na na-record ng isa sa mga bisita at na-upload sa Instagram. Malinaw na naririnig ang boses ni Diego.
Ang biyenan ko ang nagbayad ng lahat sa perpektong kasal na ito. Ang aking papa, ang aking papa, ni isang bulaklak ay hindi ibinigay. Pinakinggan ni Roberto ang audio ng 2 beses, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito tungo sa pag-unawa at sa huli sa pagkadismaya. Diyos ko, Mang Tonyo, patawad. Hindi ko kailangan ng awa, Roberto. Kailangan ko ng mga dokumento ng bentahan. Inihanda mo ba? Binuksan ni Roberto ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na asul na folder. Lahat ay narito. Mga kontrata ng pagbili at pagbebenta para sa kumpanya at sa ari-arian. Ngunit igigiit ko na bigyan mo ang sarili mo ng mas maraming oras para pag-isipan ito. Ang mga desisyong ito ay hindi na mababawi. Eksakto iyan kaya ko ito ginagawa. Gusto kong hindi na ito mabawi. Sinuri namin ang bawat sugnay, bawat legal na detalye. Ang pagbebenta ng De La Cruz Builders Inc. sa LY Holdings Corp. ay magiging ₱175 milyong piso, babayaran ng cash sa pamamagitan ng bank transfer sa loob ng 72 oras pagkatapos ng pirmahan. Ang apartment ay ilalabas sa merkado na may presyong ₱55 milyong piso, ngunit iminungkahi ni Ginoong Carlos na maaari kaming makakuha ng hanggang ₱58 milyong piso kung makakahanap kami ng tamang mamimili. 10:00 ng umaga, dumating si Ginoong Eduardo F. sa aking opisina, kasama ang 2 financial advisor. Siya ay isang lalaking 52 anyos, may tan, at may maunlad na itsura ng isang matagumpay na negosyante. Nagniningning ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga dokumentong nakakalat sa aking mesa. Mang Tonyo, labis akong natutuwa na nagdesisyon kang gawin ang hakbang na ito, sabi niya habang mahigpit niyang kinamayan ako. Ang De La Cruz Builders ay perpektong akma sa aming plano ng pagpapalawak patungong Metro Manila. Ang negosasyon ay nakakagulat na naging maayos. Handa si Ginoong Eduardo na tapusin ang deal kaagad. Ang kanyang huling alok ay ₱175 milyong piso. Isang matatag na kumpanya na may walang bahid dungis na reputasyon, paliwanag ni Ginoong Eduardo habang sinusuri ng kanyang mga advisor ang financial statements. Ang iyong mga empleyado ay tapat, ang iyong mga kliyente ay nasisiyahan, ang iyong portfolio ng mga proyekto sa hinaharap ay mahusay na naplano. Eksakto iyan ang hinahanap namin. Ang tindi ng ironya. Mas pinahahalagahan ni Ginoong Eduardo ang aking kumpanya kaysa sa sarili kong anak. Kailan magiging epektibo ang bayad, tanong ko. Bukas, Martes ng umaga, makukuha na namin ang pera sa iyong account. Ang aming bangko ay mayroon ng pre-approved na operasyon. Perpekto, Roberto. Pwede na ba tayong pumirma ngayon? Tiningnan ako ni Roberto sa huling pagkakataon na may nagmamakaawang ekspresyon. Mang Tonyo, sigurado ka na ba? Wala nang masigurado pa ako sa buhay ko. Nilagdaan ko ang mga dokumento ng may kaparehong kapayapaan na aking pinirmahan ang libu-libong kontrata sa buong aking karera. Bawat pirma ay isang paglaya, bawat selyo ay isang hakbang patungo sa bagong buhay na aking napagdesisyonan na itayo. Umalis si Ginoong Eduardo at ang kanyang mga advisor ng 11:30, masaya sa kanilang acquisition. Nanatili si Roberto ng ilang minuto pa, inaayos ang mga papeles at nagpoprograma ng mga huling transaksyon. Ano ang gagawin mo sa lahat ng perang iyon? Tanong niya habang isinasara ang kanyang briefcase. Mabuhay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mamuhay lang. 12:00 ng tanghali, dumating si Ginoong Carlos Garcia kasama ang isang propesyonal na litratista at isang arkitekto na espesyalista sa pagtatasa. Inikot nila ang bawat sulok ng apartment sa Rockwell, kinukuhanan ng litrato mula sa lahat ng anggulo. Ito ay isang pambihirang ari-arian, sabi ng arkitekto habang sinusukat ang terrace. Ang lokasyon ay hindi matatawaran, ang pagpapaganda ay walang kapintasan, ang mga kalidad ay luxury. Wala tayong problema sa mabilis na pagbebenta nito. Nagdala rin si Ginoong Carlos ng ilang paunang alok. Mayroon na akong 3 kliyente na interesado sa paglalarawan pa lamang na ibinigay ko sa kanila sa telepono. Isa sa kanila ay isang negosyanteng Ruso na gusto ng isang bagay sa gitna ng Manila para sa kanyang anak na nag-aaral sa Asian Institute of Management. Handa siyang magbayad ng ₱57 milyong ng walang tawaran kung magugustuhan niya ang ari-arian. Kailan niya pwedeng makita? Bukas ng hapon, kung ayos lang sa inyo. Perpekto, mas maaga, mas mabuti. Habang nagtatrabaho ang grupo ni Ginoong Carlos, umupo ako sa balkonahe ng apartment,
pinagmamasdan ang tanawin ng Makati na hindi kailanman matatamasa ni Diego. Ilang beses ko nang inilarawan sa isip ko ang mukha ng kagalakan na ipapakita niya kapag ibinigay ko sa kanya ang mga susi. Papa, hindi ako makapaniwala. Kamangha-mangha ito, narinig ko siyang sinasabi sa aking mga pantasyang pang-ama. Ngayon, ang mga pantasyang iyon ay naging bangungot kung saan paulit-ulit kong naririnig, ang aking papa, ni isang bulaklak ay hindi ibinigay. 2:30 nang umalis si Ginoong Carlos at ang kanyang grupo, naiwan akong mag-isa sa walang laman na apartment. Naglakad ako sa mga silid na aking inayos para sa kaligayahan ni Diego at Patricia. Ang master bedroom na may panoramic views, ang opisina kung saan maaaring magtrabaho si Diego mula sa bahay, ang open plan na kusina na perpekto para sa isang batang mag-asawa. Lahat ay nawala dahil sa isang malupit na pangungusap na sinabi sa harap ng 200 tao. Isinara ko ang apartment at bumalik sa aking opisina. Kailangan kong ipaalam sa aking mga empleyado ang tungkol sa bentahan. Masakit ito, ngunit kinakailangan. Marami sa kanila ang nagtatrabaho sa akin sa loob ng maraming taon. Ang ilan mula pa sa simula ng kumpanya. Nagtiwala sila sa katatagan ng De La Cruz Builders. Sa aking salita, sa aking pamumuno. Nagpatawag ako ng agarang pulong para 4:00. Ang 15 empleyado ay nagtipon sa conference room na may nag-aalalang ekspresyon. Hindi karaniwan na tawagin silang lahat ng walang paunang abiso. Mga kaibigan, simula ko. Pinulong ko kayo upang ipaalam ang isang mahalagang desisyon. Ibinenta ko ang De La Cruz Builders sa isang napakatatag na grupo ng negosyante. Ganap na katahimikan. Ang ilang mukha ay nagpakita ng gulat, ang iba ay pag-aalala, ang ilan ay pagpapaubaya. Ibig bang sabihin nito ay mawawalan kami ng trabaho? Tanong ni Mang Eddie, ang pinakamatanda kong foreman. Kabaligtaran. Gusto ng mga bagong may-ari na panatilihin ang buong staff. Sa katunayan, palalawakin nila ang kumpanya at lilikha ng mga bagong posisyon. Garantisado ang inyong mga trabaho. Ngunit, Mang Tonyo, sumingit si Aling Nena, ang administratibong staff, bakit niyo ginawa ang desisyon na ito? Akala namin ay iwan niyo ang kumpanya kay Diego. Ang tanong na nasa isip ng lahat at walang naglakas loob na itanong. Nagbabago ang mga plano, sagot ko ng simple. Minsan tinuturo sa iyo ng buhay na mali ang iyong mga prioridad. Ipinaliwanag ko ang mga detalye ng paglilipat, ang mga petsa, ang mga bagong kontak. Nangako si Ginoong Eduardo na pupunta sa Huwebes upang personal na makilala ang buong koponan at ipaliwanag ang kanyang mga plano sa hinaharap. Nang matapos ang pulong, ilang empleyado ang lumapit ng isa-isa upang magpasalamat sa mga taon ng magkasanib na trabaho. Ang ilan, ang mga pinakamatatanda, ay may luha sa kanilang mga mata. Mas naging tapat sila sa kumpanya kaysa sa sarili kong anak. 6:00 ng hapon, mag-isa sa aking opisina, sinuri ko ang nangyari sa buong araw. Sa isang araw lamang, binuwag ko ang pinaghirapan ko sa buong buhay. Bukas, mayroon na akong halos 180 milyong piso sa bangko at wala ng responsibilidad sa negosyo. Kakaiba ang pakiramdam na maging malaya at walang laman sa parehong oras. Kinuha ko ang aking cellphone upang tingnan kung sinubukan akong kontakin ni Diego. Walang tawag. Walang mensahe. Nandoon pa rin siya sa kanyang bubble ng kaligayahan sa pag-aasawa, walang kamalay-malay na ang kanyang pinansyal na hinaharap ay unti-unting nawawala sa bawat oras na lumipas. Malalaman niya sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon. Ang Martes, 19 ng Setyembre, ay nagsimula para kay Diego na parang anumang karaniwang araw ng trabaho. Hindi niya alam na ito na pala ang huling araw ng kanyang buhay kung saan mararamdaman niya ang seguridad sa pananalapi. 7:30 siya gumising sa kanilang inuupahang apartment sa Quezon City. Naligo siya na kumakanta habang naghahanda si Patricia ng almusal, at nagbihis siya ng may kasiyahan ng isang lalaking bagong kasal at pakiramdam niya ay nasa kanya ang mundo. Habang nasa biyahe papunta sa opisina ng De La Cruz Builders Inc. Sa Ayala Avenue, tiningnan ni Diego sa kanyang cellphone ang mga litrato ng kasal na inupload ng mga bisita. Ngumiti siya nang makita ang sarili sa bawat larawan, elegante sa kanyang barong, masaya sa tabi ni Patricia, napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan. Perpekto ang naging piging, eksakto sa ipinangako ni Mang Ricardo. Dumating siya sa opisina ng 9:15, magalang na binati si Aling Nena sa reception at tumungo sa kanyang opisina sa 2 palapag.
Mula nang matapos siya sa pag-aaral ng batas, nagtrabaho siya doon bilang legal advisor ng kumpanya, inaasikaso ang mga kontrata, lisensya, at legal na usapin. Hindi ito ang kanyang tunay na hilig, ngunit malaki ang sahod at alam niyang isang araw, lahat ng iyon ay magiging kanya. Ang kanyang plano sa buhay ay perpektong nakadisenyo. Magtrabaho sa kumpanya ng pamilya hanggang magretiro ang kanyang ama, manahin ang negosyo, palawakin ito gamit ang modernong ideya, at maging isang matagumpay na negosyante nang hindi nagsisimula sa simula. Ngunit nang makarating siya sa ikalawang palapag, natagpuan niya ang isang eksenang hindi niya maintindihan. May tatlong lalaking nakasuot ng mamahaling damit na sumusukat sa mga opisina gamit ang mga tape measure. Isa sa kanila ay may dalang tablet kung saan isinusulat ang mga sukat, isa naman ay kumukuha ng litrato sa bawat sulok, at ang ikatlo ay nakikipag-usap sa telepono sa wikang hindi pamilyar sa kanya. Wala si Aling Nena sa kanyang karaniwang pwesto, at wala rin siyang nakikitang sinuman sa kanyang mga katrabaho. "Excuse me," sabi niya sa lalaking may hawak ng tablet. "Anong ginagawa ninyo dito?" "Magandang umaga. Kami ay mula sa Away Holdings Corp. Isinasagawa namin ang paunang inventaryo ng mga pasilidad." Kumunot ang noo ni Diego. "Inventaryo? Para saan?" "Para sa transition." "Empleyado ka ba ng De La Cruz Builders?" "Ako si Diego De La Cruz, anak ng may-ari." "Anong transition?" Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Ang mukhang mas matanda ay huminto sa kanyang trabaho at lumapit kay Diego na may seryosong ekspresyon. "Ginoong De La Cruz, marahil dapat kang makipag-usap sa iyong ama. Sumusunod lamang kami sa utos ng aming mga nakatataas." "Anong utos? Anong pinagsasabi niyo?" "Ang kumpanya ay binili kahapon ng aming grupo. Ngayon, sinisimulan namin ang ebalwasyon para sa pinal na paglilipat." Naramdaman ni Diego na parang sinuntok siya sa tiyan. "Imposible yan. Hindi ibebenta ng aking ama ang kumpanya nang hindi ako kinokonsulta." "Ginoo, naiintindihan namin na maaaring sorpresa ito, ngunit lahat ng dokumento ay maayos. Ang operasyon ay natapos kahapon ng umaga." Kinuha ni Diego ang kanyang cellphone na nanginginig ang mga kamay at tinawagan ang numero ni Aling Nena. Sumagot ito sa ikatlong ring. "Aling Nena, nasaan ka? May mga estranghero sa opisina." "Diego, hindi ka ba tinawagan ng papa mo? Kahapon, pinulong niya kaming lahat para ipaalam ang bentahan. Ngayon, nasa bahay kami naghihintay ng instruksyon mula sa mga bagong may-ari." "Bentahan? Anong bentahan?" "Diego, ibinenta ng papa mo ang De La Cruz Builders." "Akala ko alam mo." Binaba ni Diego ang telepono nang hindi nagpapaalam. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama, ngunit nag-voicemail lang ito. Sinubukan niya ng 5 beses pa, pareho ang resulta. Tumakbo siya palabas ng opisina, hindi pinansin ang mga mausisang tingin ng mga lalaki mula sa LA Holdings Corp. Sa biyahe pa uwi, sinubukan niyang iproseso ang nangyayari. Hindi maaaring ibenta ng kanyang ama ang kumpanya. Impossible. Buong buhay niya narinig, balang araw, magiging iyo ito, anak. Ito ang pundasyon ng lahat ng kanyang mga plano sa hinaharap. Dumating siya sa kanilang apartment na humihingal. Si Patricia ay nasa kusina, naghahanda ng tanghalian, na may katahimikan pa rin ng isang bagong kasal na nagpaplano ng kanyang bagong buhay. "Mahal, anong ginagawa mo dito ng maaga? Hindi ba may mga meeting ka buong umaga?" "Patricia, kailangan kong samahan mo ako sa isang lugar." "Saan? Anong nangyayari? Napakaputla mo." "Sa apartment sa Rockwell Center, ngayon din ni." Hindi na intindihan ni Patricia ang pagmamadali, ngunit isinuot niya ang kanyang sapatos at jacket nang walang tanong. Sa biyahe sa taxi, sinubukan ni Diego na ipaliwanag ang kanyang natuklasan, kahit na siya mismo ay hindi pa lubos na nakakaintindi. "Hindi iyon gagawin ng papa mo," sabi ni Patricia, sinusubukang pakalmahin siya. "Siguradong hindi pagkakaunawaan lang iyan. Baka nakikipagnegosasyon siya ng partnership o kung ano." Nang makarating sila sa gusali sa Rockwell, hinanap ni Diego ang mga susi sa lahat ng kanyang bulsa bago maalala na nakatago pala ang mga ito sa bahay. Hindi pa opisyal na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang mga susi ng apartment, ngunit alam niya kung saan nakatago ang duplicate. Sa isang magnetic box sa ilalim ng electric meter ng lobby. Umakyat sila sa ikalimang palapag sa isang tensyonadong katahimikan.
Naramdaman ni Diego ang marahas na pagtibok ng kanyang puso habang ipinapasok niya ang susi sa seradura. Binuksan niya ang pinto at natagpuan ang isang eksenang tuluyang nagkumpirma sa kanyang pinakamasamang hinala. Ang apartment ay walang personal na gamit, ngunit puno ng mga poster ng real estate. For sale, sabi nito sa iba't ibang wika. May mga brochure na nakakalat sa ibabaw ng counter ng kusina. Mga profesional na litrato na nakadikit sa mga pader, at isang maliwanag na karatula sa balkonahe na makikita mula sa kalye. Kinuha ni Patricia ang isa sa mga brochure. Luxury apartment in Rockwell Center. 180 square meters. Fully renovated. Views of the city. Price $57 million. Ito ang ating regalo sa kasal, bulong ni Diego, mas para sa sarili niya kaysa kay Patricia. Nangako sa akin ng aking ama na ito ay magiging atin kapag nagpakasal kami. Nagsimulang maglakad si Patricia sa mga walang laman na silid, binabasa ang mga poster, dahan-dahang pinoproseso ang laki ng kanilang nakikita. Diego, kailan nangako sa iyo ang iyong ama ng apartment na ito? Ilang taon na ang nakalipas. Mula nang bilhin niya ito, lagi niyang sinasabi na para ito sa aking kasal. At kailan ang huling beses na kinumpirma niya ito sa iyo? Kinailangan ni Diego mag-isip. Hindi ko alam, matagal na, ngunit lagi niyang pinag-uusapan ito na parang sigurado. Umupo si Patricia sa sahig ng walang laman na sala na may hawak na brochure. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito tungo sa isang bagay na parang takot. Diego, anong nangyari? Bakit ibinebenta ng iyong ama ang lahat? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Sinubukan muli ni Diego na tawagan ang kanyang ama, ngunit hindi pa rin sumasagot. Sa kanya sinubukang tawagan si Aling Beth, ang kanyang ina. Mama, kailangan kong makausap ka ng madalian. Diego, anak, anong nangyayari? Parang balisa ka. Alam mo ba na ibinenta ni Papa ang kumpanya? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ano? Ang kumpanya? Ibinenta niya sa isang kumpanya sa Cebu at ibinebenta rin niya ang apartment na ipinangako niya sa akin. Diego, imposible yan. Buong buhay ng iyong ama sinasabi na ang kumpanya ay magiging iyo. Well, hindi na. Nasa opisina ako at may mga bagong tao na sumusukat ng lahat. Ang apartment ay puno ng mga for sale na karatula. Nanahimik si Aling Beth sa loob ng ilang segundo. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay nag-aalala. Nakausap mo na ba siya? Hindi sumasagot sa telepono. Diego, dapat may paliwanag. Hindi ito gagawin ng iyong ama ng walang napakalakas na dahilan. Anong dahilan? Bumuntong hininga ng malalim si Aling Beth. Anak, may nangyari ba sa kasal? Isang hindi pagkakaunawaan. Bahagyang naaalala ni Diego ang kanyang pasasalamat na talumpati, ngunit wala siyang nakikitang problema doon. Nagpasalamat siya kay Mang Ricardo sa pag-organisa ng piging. Sinabi niya na hindi nag-ambag ng pinansyal ang kanyang ama. Lahat totoo, lahat normal. Hindi, Mama, lahat ay perpekto. Kung gayon, dapat may ibang paliwanag. Bigyan mo ako ng kaunting oras para hanapin siya. Binaba ni Diego ang telepono at umupo sa tabi ni Patricia sa sahig ng walang laman na apartment. Sa pamamagitan ng mga bintana, ang Manila ay nakalatag sa harap nila na parang isang pangako na naging isang ilusyon. Patricia, kung ibinenta ng aking ama ang lahat, wala na tayong anuman. Ang aking trabaho ay sa kumpanya ng pamilya. Ang apartment na ito ang ating regalo sa kasal. Ang buong hinaharap ko ay nakabatay doon. Niyakap siya ni Patricia, ngunit naramdaman ni Diego ang kanyang tensyon. Siya rin ay nagtayo ng kanyang mga inaasahan sa pinansyal na katatagan ng pagpapakasal sa tagapagmana ng isang maunlad na kumpanya. Dapat may paliwanag, bulong ni Patricia, bagaman hindi gaanong kumbinsido ang kanyang boses. Tiningnan ni Diego ang kanyang cellphone. 27 missed call sa kanyang ama sa loob ng 2 oras. At wala ni isang sagot. Nang nagsimulang tumunog ng paulit-ulit ang aking telepono noong Martes ng umaga, nasa isang terasa ako sa Boss Coffee, nag-enjoy ng kape at nagbabasa ng dyaryo. In-off ko ang mga notification noong gabi bago yon. Kailangan ko ng mental break matapos ang 2 matinding araw ng pagbuwag sa aking buhay sa negosyo. Ang makita ang pangalan ni Diego na lumalabas sa screen ng paulit-ulit ay nagdulot sa akin ng kakaibang kasiyahan, halos masama.
Hinintay ko ang sandaling ito mula nang pirmahan ko ang mga papeles kasama si Ginoong Eduardo. Alam kong darating ang panahon na matutuklasan ng aking anak na ang kanyang ginintuang hinaharap ay naglaho na. Ang hindi ko inasahan ay ang tindi ng kanyang desperasyon. Sa loob ng 2 oras, sinubukan niya akong kontakin ng 27 beses. Sa unang 15 tawag, pinanood ko lang ang pag-ilaw at pag-off ng screen. Halos therapeutic. Bawat rejected call ay isang maliit na gawa ng hustisya, isang naantalang sagot sa mga taon ng paghamak at pagpapahiya. Busy ako, sinabi ko sa kanya ngayon nang hindi ko ito sinasabi. Malapit sa tanghali, nagpasya akong oras na. Kailangan ni Diego na matutunan ang buong aral at para doon, kailangan niyang marinig ang aking boses. Sinagot ko ang telepono nang may katahimikan ng isang taong hawak ang lahat ng kapangyarihan. Papa, sa wakas. Buong umaga kitang tinatawagan. Ang boses ni Diego ay basag, halos takot. Alam ko. Nakita ko ang mga tawag. Bakit hindi ka sumasagot? Busy ako. Anong kailangan mo? Nagkaroon ng nagtatakang katahimikan sa kabilang linya. Malinaw na hindi inaasahan ni Diego ang lamig sa aking tono. Papa, anong nangyayari? Nasa kumpanya ako at may mga estrangherong nagsasabi na ibinenta mo ito. Tama. Ibinenta ko ito. Ibinenta mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para saan pa? Ikaw mismo ang nagsabi noong Sabado na wala akong ibinibigay. Bakit pa ako magpapaalam tungkol sa bagay na, ayon sa sarili mong salita, ay hindi mo naman pakialam? Papa, hindi ko sinasadyan. Sinabi mo eksakto kung ano ang gusto mong sabihin, Diego, sa harap ng 200 tao. Ang aking papa, ni isang bulaklak ay hindi ibinigay, naaalala mo ba? Ang sumunod na katahimikan ay mahaba at mabigat. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga, ang tunog sa background na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Papa, kinakabahan ako. Kasal ko yon. At iyon ang gabing nagpasya kang ipahiya ako sa publiko. Ang mga bunga ng ating mga gawa, anak. Isang bagay na dapat mong natutunan maraming taon na ang nakalipas. Ngunit ang kumpanya ay akin. Lagi mong sinasabi na ito ay magiging akin. Iyon habang itinuturing kong karapat-dapat kang manahin ito. Ang iyong mga salita noong Sabado ay nagpakita sa akin kung gaano ako nagkamali. Narinig ko ang mga hikbi sa background. Malamang si Patricia ang umiiyak nang maunawaan ang laki ng kanilang nawala. Papa, pakiusap, dapat may solusyon. Pwede ba nating bawiin ang bentahan? Hindi, Diego, hindi natin pwede. Ang mga kontrata ay pirmado na. Ang pera ay na-transfer na. Hindi na mababawi tulad ng mga salitang sinabi mo sa mikropono. Isang pangungusap lang iyon. Hindi pwedeng dahil sa isang pangungusap mawala ang lahat. Isang pangungusap lang. Diego. Ang pangungusap na iyon ay ang perpektong buod kung paano mo ako tinrato sa loob ng maraming taon. Nang may pneumonia ako at kailangan ng kasama, busy ka. Nang kailangan ko ng tulong sa bangko, busy ka. Nang gusto kong mananghalian kasama ka tuwing linggo, mayroon kang plano kasama ang pamilya ni Patricia, Papa. Ngunit kapag si Mang Ricardo ang tumatawag, tumatakbo ka. Kapag siya ang nangangailangan, lumalabas ka. Nakuha niya ang iyong respeto at pasasalamat sa loob ng 6 na buwan. Hindi ko ito nakuha sa loob ng 32 taon. Hindi iyan totoo. Hindi. Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit sa iyong talumpati sa kasal, pinuri mo si Mang Ricardo sa loob ng 5 minuto at binanggit mo lang ako para sabihin na wala akong inambag. Nagsimulang umiyak ng hayagan si Diego. Mga hikbi ng isang matandang lalaki na nakaintindi na nawala ang kanyang hinaharap dahil sa kanyang sariling katangahan. Papa, patawad. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Emosyonal ako. Gusto kong magpasalamat kay Mang Ricardo. At nasa karapatan mo yan. Karapat-dapat si Mang Ricardo sa iyong pasasalamat. Binayaran niya ang iyong kasal. Trinato ka niya na parang anak na hindi niya nagkaroon. Tinanggap ko lang ang papel na ibinigay mo sa akin. Ang amang walang ibinibigay. Ngunit mahal kita. Ikaw ang aking ama. Mahal mo ba talaga ako, Diego? Naman. Kung gayon, sabihin mo sa akin, kailan ang huling beses na binisita mo ako nang hindi nangangailangan ng kahit ano? Kailan ang huling beses na tinanong mo kung kumusta ang aking kalusugan?
Kailan ang huling beses na inanyayahan mo akong kumain dahil gusto mong makasama ako? Nanahimik si Diego. Alam naming pareho na hindi niya masagot ang mga tanong na yon. At ang apartment sa Rockwell, tanong niya sa basag na boses. Ibinenta na rin. Sa katunayan, may interesadong mamimili na darating ngayong hapon. Ang apartment na yon ang aking regalo sa kasal. Iyon ang iyong regalo sa kasal nang naniniwala akong karapat-dapat kang matanggap ito. Ang iyong pag-ugali noong Sabado ay nagpakita sa akin na nagkamali ako. Papa, pakiusap, kasama ko si Patricia. Umiiyak siya. Ang inyong mga plano ay nakabatay sa aking pagiging mapagbigay, Diego, at ikaw mismo ang nagsabi na hindi ako mapagbigay, na hindi ako nagbibigay ng kahit isang bulaklak. Ngayon, nagiging consistent lang ako sa iyong ebalwasyon. Hindi pwedeng maging ganito kakalupit. Kalupit? Tila ba malupit na ibigay ng isang ama ang eksaktong sinasabi ng kanyang anak na ibinibigay niya? Sinabi mo ang totoo. Wala akong ibinigay para sa iyong kasal. Ngayon, wala na akong ibibigay para sa iyong hinaharap. Simpleng konsistensya. Papa, nagmamakaawa ako sa iyo. Diego, sa loob ng maraming taon, nagmakaawa ako sa iyo. Nagmakaawa ako ng oras, atensyon, kaunting respeto. At lagi kang busy. Ngayon, ako naman ang busy. Busy saan? Sa pamumuhay ng aking buhay, sa pag-enjoy ng perang akala ko ay iwan ko sa iyo, sa pagpaplano ng mga biyahe na lagi kong ipinagpapaliban para magtrabaho para sa iyong hinaharap. Isang hinaharap na ikaw mismo ang sumira sa iyong mga salita. Sabi ni Mama, kabaliwan ito. Wala ang mama mo sa kasal na yon. Hindi niya narinig kung paano ipinahiya ng kanyang anak ang kanyang ama sa harap ng 200 tao. Pwedeng sabihin ni Aling Beth ang gusto niya, ngunit ang mga desisyon tungkol sa aking pera ay ako ang gumagawa. Hindi na mapigilan ni Diego ang pag-iyak. Papa, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pwede ba nating ayusin ito? Paano? Bawiin ang iyong talumpati, burahin ang mga taon ng paghamak, kumbinsihin ang 200 bisita na hindi nila narinig ang kanilang narinig. Pwede nating subukan. Hindi, Diego, hindi natin pwede. May mga bagay na hindi na mababawi. Kung gayon, anong gagawin ko? Ang aking trabaho ay sa iyong kumpanya. Ang aking hinaharap ay nakasalalay sa apartment. Gagawin mo ang ginagawa ng lahat. Magtrabaho, magsikap, bumuo ng sarili mong landas, tulad ng ginawa ko ng kaedad mo ako. Ngunit wala akong karanasan sa negosyo. Mayroon kang degree sa batas mula sa University of the Philippines. Ikaw ay 32 taong gulang, mayroon kang asawa na nagtatrabaho rin. 2 kayong batang propesyonal. Makakaahon kayo ng perpekto. Walang pera, walang apartment, walang kumpanya. Eksakto kung paano ako nagsimula. At tingnan mo ako, nakapagtayo ako ng isang imperyo. Siyempre, pagkatapos natuklasan ko na ang aking tagapagmana ay walang pakialam sa imperyong iyon, na itinuturing niyang napakababang halaga na ipinahayag niya sa publiko na ni isang bulaklak ay hindi ako nagbigay. Papa, sa huling pagkakataon, humihingi ako ng tawad. Pinapatawad kita, Diego. Pinapatawad kita ng buo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa mga kahihinatnan. Natutunan mo na ang mga salita ay may kapangyarihan. Ngayon, matututunan mo na mayroon din itong presyo. Paano kung ipakita namin na nagbago na kami, kung magsimula kami muli? Diego, ikaw ay 32 taong gulang. Kung sa edad na ito ay hindi mo pa natutunang igalang ang iyong ama, hindi mo na ito matututunan ngayon na kailangan mo ang kanyang pera. Ang respeto dahil sa pangangailangan ay hindi tunay na respeto. Kung gayon, tapos na ito. Matagal nang tapos ito, anak. Noong Sabado, naging opisyal lang. Binaba ko ang telepono na may ganap na pakiramdam ng paglaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng ganap na tapat na pag-uusap sa aking anak, walang maskara, walang peking paggalang, walang inaasahan mula sa kanya. Masakit ito, ngunit totoo. At ang katotohanan, gaano man kalupit, ay laging mas mahusay kaysa sa isang mabait na kasinungalingan. Natutunan ni Diego ang kanyang unang aral. Ang mga salita ay may kahihinatnan. Sa lalong madaling panahon, matututunan niya ang pangalawa. Ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay pinaghihirapan. At nawala na niya ang kanyang pagkakataon magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni Mang Tonyo. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon niya?
Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig ng inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin niyo ay makakaunawa rin, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi mahuli sa mga susunod pang kwento ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka ang kwento ninyo naman ang ating maririnig.